Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, naka-work from away setup tayo dahil nasa labas tayo, pero silipin natin itong low pressure area na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Nung mga nakaraang araw, nung may mga nagtatanong kung meron bang kasunod agad yung ating bagyo, binabanggit natin lagi na aktibo itong bahagi na ito ng Pasipiko. So, yung eastern section ng ating bansa. So, yan po yung ating tinatawag na monsoonal trough. Ito pong linya na ito. Kung mapapansin nyo, may mga kaulapan dito, maging dito sa labas ng ating area of responsibility at meron ng bagyo dito sa malayong bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyo na ito ay hindi po aabot sa atin Pero again, ito pong linya na ito, yung tinatawag nating monsoonal trough. Ito po yung ating intertropical convergence zone kapag panahon ng habagat o kapag ganitong buwan, July at August. Ito po ang kadalasang pinagsisimulan ng ating mga low pressure area at mga bagyo. So, nitong nakaraang araw nga, ito pong binabantayan nating low pressure area ay nabuo dito sa may eastern section ng Visayas na parte ng ating tinatawag na monsoonal trough. Itong grupo ng kaulapan na ito, may posibleng development po yan sa susunod na linggo. Pero ito munang low pressure area ang pagtuunan natin ng pansin. Dahil itong nasa labas ay wala pa namang apekto sa atin at yan po ay kikilos lamang pa itaas at meron yung development yan sa susunod na linggo. Pero itong low pressure area na ito na nasa tumatawid sa ating bansa, ito po ay isang mababaw o shallow low pressure area. Yan po yung ating term dati dyan. Ibig sabihin po niyan, hindi ganun kababa yung kanyang pressure pero dahil mababa na rin po, yan po ay nagdudulot pa rin ng mga pagulan at mga posibleng thunderstorms. Pero yung mga shallow low pressure area o yung SLPA natin ay kadalasan hindi naman nagiging isang ganap na bagyo. Ganun pa man, ito po ay nagdudulot pa rin ng mga pagulan Yan po ay tumawid dito sa Bicol region. Kung papansinin nyo, maliwalas pong panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, Palawan, Mindanao, maliban lang sa mga pulo-pulo o yung mga isolated nating pagulan o thunderstorms. Wala pong epekto dyan yung ating low pressure area. Ito pong low pressure area natin ay tumawid dito sa Bicol region na kung saan nagdulot po yan ng mga kalat-kalat na pagulan dyan at mga thunderstorms. Sa ngayon, maula po ang panahon natin at medyo makikataasan yung ating tsansa ng pagulan. Minsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms sa mga lugar ng Mindoro, Romblon. Sumasabit din po yan dito sa area ng Marinduque, lalong-lalo na sa Calabarzon. Apektado po yan ng ating low pressure area at etong low pressure area na ito ang nagpapaulan din dito sa Metro Manila. So hindi po habagat ang nagpapaulan sa atin, kundi ito pong low pressure area na kasalukuyang tumatawid dito sa Luzon. Maulap din po ang panahon natin at posible yung mga kalat-kalat na pagulan at malalakas na pagulan kung meron tayong thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon at nag-extend din yung ating convergence ng hangin o salubungan ng hangin na kung saan nagdudulot din po ng mga pagulan dito sa mga areas ng Aurora, Isabela, kasama na po dyan ang Quirino, mga kabundukan sa Cordillera, maging dito sa areas ng Baguio City, sa may area po ng Benguet. At ito pong Ilocos region, madadagdagan din po yung ating mga pagulan dyan sa mga susunod na oras dahil sa pagtawid nitong ating low pressure area. Kasama po dyan ang Pangasinan at La Union. So ito po yung ating convergence ng hangin. So ito nga pong low pressure area natin sa ngayon, hindi natin inaasahang maging isang ganap na bagyo at yan po ay tumatawid sa ating bansa. Bukas, ito pong low pressure area natin, maaaring nandito na sa may West Philippine Sea na kung saan mababawasan na po yung epekto niyan sa atin. So, relatively maliwalas na po yung ating panahon. Lalong-lalo na sa papasok na weekend. Ngayong Friday hanggang weekend, ang buong bansa po natin may makakaranas ng aliwalas na panahon, maliban lang sa mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms. Dahil hihina din po yung ating habagat kapag tawid after pong tumawid itong ating low pressure area. So, pupunta sa kanya yung inflow ng ating hangin at itong grupo ng kaulapan na ito ay malayo naman sa anumang bahagi ng ating bansa. Ganun pa man, ngayong araw na ito, nag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot na itong ating low pressure area at ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa, yung every 3 hours na na-update. So, yan po ay halos real-time na data na mga natatanggap nating pagulan at yung ating mga action o yung mga gagawin natin. Yun po yung may mga kulay yellow, orange at red. At yun din po yung, meron din po yung mga pag-ulan na posible nating matanggap. So, updated po yun every 3 hours. So, yung ating real-time, halos real-time data ng ating mga pag-ulan. At maliban dyan, especially sa mga low-lying areas at mabubundok na lugar, ugaliin po nating makibalita sa inyong local LGU or DRMO if ever may evacuation plan sa inyong area.
lalong-lalo na kapag nakakaranas na po tayong ng mga pagbaha. Again, mag-ingat po tayo sa mga epekto nitong ating low pressure area. Ngayong araw na ito hanggang bukas. At if ever makatawid na ito, mababawasan na po ang epekto niyan sa ating bansa. Mag-ingat po lahat. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.